July 25, 2008, isang kahindik-hindik na balita ang sumalubong sa mga taga-Talisay City sa Cebu. Sunod-sunod kasing natagpuan ang mga itim na garbage bag na naglalaman ng pinagpira-parasong labi ng dalawang babae. Ang balita ay mabilis na kumalat at matagal na pinag-usapan sa syudad ng Talisay. Maging ang mga investigador ay labis na nabigla sa mapait na sinapit ng mga biktima. Kaya't naging malaking palaisipan para sa mga investigador kung ano ang motibo sa likod ng krimen. Sa tindi ng nangyari sa mga biktima, masasabing matinding galit ang nag-udyok sa suspect kung bakit nito nagawa ang kalunos-lunos na pagpaslang sa dalawang babae. Ang tanong, sino o sino-sino kaya ang may gawa noon sa mga biktima? At ano nga kaya ang kinahinatnan ng kasong ito? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Mabait, masipag, marunong sa buhay at madiskarte. Yan ang mga katangian ng 24 anyos na si Eva May Peligro. Ayon sa pagkakalarawan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Sa murang edad ay nahilig na siya sa paglahok sa iba't ibang patimpalak sa kanilang eskwelahan hanggang sa ito ay magdalaga. Sa kolehiyo, kumuha siya ng kursong nursing sa Benedicto College of Nursing kung saan niya natapos ang kanyang pag-aaral noong taong 2007. Taong 2001 nang makilala niya at maging nobyo si Felix Gudelosao. Magkasama nilang binuo ang kanilang mga pangarap hanggang sa mag-migrate sa Amerika ang pamilya ni Felix at doon na ito nakapagtrabaho. Ayon kay Felix, may plano na sana silang magpakasal ni Eva May pagka-graduate nito ng kolehiyo. Pero dahil hindi pa siya handa dahil una, wala pa silang sapat na ipon at ang ikalawa ay hindi pa siya nag-grant ng US citizenship kaya nakapagdesisyon silang ipagpaliban muna ito. Ganito ang naging plano ng magnobyo nang sa ganoon ay mas mabilis niyang mapetisyon si Eva May kapag siya'y nabigyan na ng US citizenship na sinang-ayunan naman ni Eva May dahil ito rin naman ang nais niya para sa mas magandang kinabukasan para sa bubuuin nilang pamilya ni Felix. Taong 2004 nang makabili si Felix ng bahay at lupa sa isang subdivision sa Talisay City sa Hacienda Firenze. Naisa na ni Felix na doon na tumira si Eva May upang mas mabantayan ito, ngunit wala siyang nagawa nang tanggihan ni Eva May ang kanyang alok. Kaya naman kinausap na lamang ni Felix ang kapatid nitong si Richard Gudelosao para bantayan ang ipinapatayo niyang bahay. Nagulat na lamang daw si Felix nang dalhin na ni Richard ang kanilang mga gamit sa kanyang bahay at nakiusap sa kanya na doon na muna sila titira dahil naaawa ito sa kanyang anak dahil ayaw na nitong bumalik sa kanilang tinitirhan. Wala na raw siyang nagawa kaya mula noong June 2007 ay doon na nga nanirahan ang kanyang kapatid at ang pamilya nito sa kondisyong aalagaan at lilinisin nila ang bahay. Dahil nais niyang maisaayos ang bahay ay sinimulan na ni Felix na bilhan na ito ng mga kagamitan kasama na ang pagpapakabit ng internet connection. Setyembre ng taong 2007 ay nagbalik ng Pilipinas si Felix upang makasama ang kanyang nobya at madalaw na rin ang bahay na kanyang pinaghirapang ipatayo. Sa pagkakataong iyon ay nakumbinsi na niya si Eva May na lumipat na sa ipinatayo niyang bahay sa Hacienda Firenze. Ayon kay Felix, mas magiging madali ang kanilang komunikasyon dahil pinakabitan na niya ito ng internet. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ang paglipat na ito ni Eva May ang siya palang magiging mitya ng buhay ng kanyang nobya. Kasama ni Eva May ang pinsan niyang si Gwendolyn Balasta para na rin may makakatulong ito sa mga gawaing bahay doon. Sa paglipat ni Eva May sa bahay, dito na nagsimula ang mga problemang hindi inasahan ni Felix.
Nagsimula di umano ang kanilang problema dahil napansin niyang sa tuwing tatawagan niya si Eva May ay palagi itong abala sa paggawa ng mga gawaing bahay. Sumbong pa ni Eva May kay Felix na hindi talaga naglilinis ng bahay ang kanyang kapatid na si Richard at ang asawa nito. Maging ang paghuhugas ng plato ay madalas na si Eva May pa rin ang gumagawa. Nang kumprontahin niya ang kanyang kapatid tungkol doon, ay mariin itong itinanggi ang mga sumbong ni Eva May at sinabing sinisiraan lamang daw sila ni Eva May sa kanya. Kaya naman naisip niyang pakunan ng larawan kay Eva May ang mga ebidensya sa kanyang mga sinabi at ipinadala nito ang mga iyon sa kanya. Kaya naman nang makita ito ng kanilang ina ay nagalit na rin ito kay Richard at pinutol na nito ang sustento sa kanila. Dahil doon, nagtanim ng matinding galit si Richard sa kanyang kapatid na si Felix at sa nobya nitong si Eva May. Dahil doon ay mas lalong tumindi ang tensyon sa loob ng bahay. Kaya naman naisipan na ni Felix na ibenta na lamang ang bahay para maiwasan na ang gulo sa pagitan ni Eva May at ng kanyang kapatid na si Richard. Sumang-ayon naman si Eva May sa desisyong ito ni Felix, kaya naman mabilis silang naghanap ng apartment na malilipatan at mabilis naman siyang nakahanap sa Mandaue City. Nakahanda na noon ang mga kahong gagamitin sa paglilipat ng mga gamit ni Eva May. Pero dahil walang makakatulong sa paghahakot si Eva May ng kanyang mga gamit, napilitan ng magnobyo na ipagpaliban muna ang paghahakot. July 24, 2008 nang tawagan ni Felix si Eva May. Sinabi nito sa nobyo ang kakaibang ikinikilos sa mga tao sa loob ng bahay. At sinabi rin nitong naroon si Richard at ang kaibigan nitong si Joseph Roy Celiar, alias Jojo de los Reyes. Alas 3:15 ng hapon nang huli itong sumagot sa mensahe ni Felix. Hindi akalain ni Felix na iyon na pala ang huling pagkakataon na makakausap niya ang nobya at noon ay naputol na rin ang internet connection nito. Kaya naman naisip niyang pakiusapan ang isa niyang kaibigan na doon din nakatara sa agenda na tingnan ang kanyang nobya. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito makaalis ng bahay dahil abala ito sa pag-aalaga ng kanyang anak. Kaya naman pinakiusapan niya ang gwardya ng subdivision na i-check ang kanyang bahay. Doon ay nakausap ng gwardya si Richard at sinabi nitong wala doon si Eva May. Umalis ito kasama si Gwendolyn. Pagkalipas ng 24 oras ay hindi pa rin niya makontak si Eva May, kaya naman sa pagkakataong iyon ay kinausap niyang muli ang gwardya na pasukin na ang kanyang bahay. Kasama ang kapatid ni Eva May, pinasok na nga ng gwardya ang bahay ni Felix sa Hacienda Firenze. Tanging backpack at mahahalagang gamit ni Eva May ang kanilang nakita sa living room at walang tao sa loob. Kaya lalo silang kinabahan. Kaya naman nagtungo na sila sa police station upang mag-file ng missing persons report. Sakto naman na noong araw ding iyon ay sunod-sunod na report ang natanggap ng pulisya tungkol sa mga garbage bag na natagpuan sa iba't ibang lugar ng Talisay, Minglanilla at Naga. Ang mga itim na garbage bag ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan ng tao. Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alaman nila na ang mga natagpuan ay ang dalawang babaeng inireport na nawawala. Dahil sa report ni Felix at ng mga kaanak ng mga biktima, naging persons of interest si Richard Godelasao, ang live-in partner nitong si Jean Antoinette Medalye, at ang kaibigan ni Richard na si Jojo na naroon sa pinangyarihan ng krimen noong July 24, 2008. July 26, 2008, inaresto sina Joseph Roy Celiar, alias Jojo de los Reyes, Richard Godelasao at ang kinakasama nito na si Jean Antoinette Medalye. Mariing itinanggi ng mga suspect na may kinalaman sila sa krimen. Ngunit kalaunan ay umamin si Jojo sa kanyang partisipasyon sa krimen. Ayon sa kanyang extrajudicial confession, nagiinuman sila ni Richard sa bahay ni Felix noong July 24, 2008 sa sala, habang si Eva May ay nasa loob ng kanyang kwarto at nag-i-internet.
habang ang pinsan nitong si Gwendolyn Balasta ay naroon din sa sarili nitong silid. Inutusan daw siya ni Richard na putulin ang koneksyon ng internet bandang 3:00 ng hapon. Hindi nagtagal ay lumabas si Eva May ng kanyang silid upang tingnan kung bakit nawalan siya ng internet connection. Matatandaan na hindi na siya makontak ni Felix ng mga oras na ito noong July 24, 2008. Ayon pa sa salaysay ni Jojo, agad na sinugod ni Richard si Eva May at sinakal niya ito. Nakapiglas pa nga raw si Eva May, ngunit sa huli ay nangibabaw ang lakas ni Richard hanggang mapugto na ang hininga nito. Sa puntong ito raw ay tinulungan niya si Richard na iakyat ang bangkay ni Eva May. Pero natakot daw si Richard na baka nasaksihan ni Gwendolyn ang kanyang ginawa. Kaya maging si Gwendolyn ay sinakal din niya hanggang nasawi. Nakiusap pa raw si Gwendolyn ngunit naging bingi si Richard sa pakiusap nito. Tinulungan daw niyang muli si Richard na iakyat ang katawan ni Gwendolyn sa itaas ng bahay at saka raw sila nagpatuloy sa pag-inom ng alak. Pagkatapos daw nilang uminom ay tinulungan niya si Richard na iligpit ang magpinsan. Sa CR sa itaas ng bahay nila ginawa ang paghiwa-hiwalay sa mga katawan at saka nila ito inilagay sa 13 itim na garbage bag. Isinakay daw nila ang mga ito sa trunk ng taxi ni Richard at saka nila itinapon sa magkakahiwalay na lugar ang mga ito sa bangi ng Talisay City sa Minglanilla hanggang sa Naga City. Labis na galit daw kay Eva May ang nagtulak kay Richard kung bakit niya ito iniligpit dahil sa pagsusumbong nito sa kanyang ina at sa kapatid. Maging ang paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot ay isinumbong din ito sa pamilya nito sa US. Taong 2016, matapos ang 8 mahahabang taon ng paghihintay, sa wakas ay nahatulan si Richard Godelosao at Joseph Roy Cellar alias Jojo de los Reyes ng reklusyon perpetua mula 20 hanggang 40 taon sa bawat bilang ng kasong murder na isinampa laban sa kanila. Sa makatuwid ay pareho silang nahatulan ng hanggang 80 taon sa bilangguan, samantalang napawalang sala si Jean Antoinette Medalle dahil sa kakulangan ng ebidensya, sa kabila ng pag-amin nito na siya ang naglinis ng CR kung saan ginawa ng dalawa ang paglapastangan sa katawan ng 2 bangkay. Ginawa lamang daw niya ito sa takot niya kay Richard dahil baka pati siya ay isunod nito sa 2 kung hindi siya susunod. Patuloy naman sa pagtanggi sa kaso si Richard Godelosao at sinabing si Jojo ang totoong pumatay sa 2 babae. Wala raw siyang kinalaman sa pagpaslang sa 2 at gawa lang ng labis na takot kung bakit siya umamin noong una. Pinilit lamang daw siya ng mga pulis na aminin ang krimen upang mapabilis ang pagresolba nito. Samantala, humingi ng tawad si Felix sa pamilya ni Eva May dahil sa ginawa ng kanyang kapatid. Hindi na siya muling bumalik ng Pilipinas at doon na sa Amerika nagkaroon ng sariling pamilya. Nagtangka siyang ibenta ang bahay, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito naibenta pa dahil na rin sa madilim na kasaysayan nito. May mga kwento rin na may ilang taong nakakasaksi ng babaeng nakaputi sa bintana ng bahay na tila nang hihingi ng tulong. Sa ngayon ay abandonado pa rin ang naturang bahay at tanging ang madilim na nakaraan nito ang naaalala ng marami sa tuwing mapapadaan sa bahay na ito.